Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is a very short book, the shortest book in the Old Testament, the book of Obadiah. Yes, the book of Obadiah. An Old Testament book that contains only one chapter, but filled with a powerful message of the Lord. Alam niyo yung book of Obadiah, sabi natin, in the Old Testament, there are types, shadows, and symbols where we can find Jesus Christ. I've read it so many times. And when we go to this part of finding Jesus in every book of the Bible, sa totoo lang po honestly, 3 times I struggled. Sabi ko, saan dito si Jesus Christ? Where is Jesus Christ in the book of Obadiah? I cannot see the type. I cannot see the shadow. So I prayed and I prayed and I prayed and I prayed. And pag tayo laging nananalangin, never give up in prayer, sasagutin ni Lord yung panalangin natin. Kasi we really need to learn where is Jesus Christ in the book of Obadiah. So ito yung foundational verse natin where we can find Jesus Christ in the book of Obadiah. Obadiah chapter 1 verse 17, 18, and 21. Obadiah chapter 1, 17, 18, and 21. But on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall be a fire, but the house of Esau shall be stubble. They shall kindle them and devour them, and no survivor shall remain in the house of Esau. For the Lord has spoken, and the kingdom shall be the Lord's. Tagalogin natin. Ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas at ang bundok na ito'y magiging banal na dako. Muling aariin ng lahi ni Jacob, ang lupaing sa kanila ay pinagkaloob. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Esau at susunugin ito na parang dayami, walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem sasalakay sa Edom at dooy mamamahala. Si Yahweh mismo ang dooy maghahari. Alam niyo, pag binasa natin ito in a plain view, without the guidance of the Holy Spirit, without praying, Lord, lead me and allow me to understand where can I find you here in this book. Totoo po yan. Not all the preachers, not many preachers can really find Jesus here, or somehow yung interpretation simple lang ito eh. There is judgment for those people, but where is Jesus Christ there? Sabi ng verse na binasa natin kanina, dun sa English translation na binasa natin, sabi niya dito, the house of Jacob shall be a fire, but the house of Esau shall be stubble. Yung stubble, mga kapatid, yun yung dayami. Tuyong dayami o tuyong damo. They shall kindle them and devour them. Yung daw bahay ni Jacob, magiging apoy. At yung bahay ni Esau, magiging tuyong damo o tuyong dayami. Ibig sabihin yung apoy ang magko-consume dito sa dayami. Eto na. Buksan na natin ngayon ang libro na ito. Okay. Ibig sabihin dito, mga kapatid, okay? Yung lahi ni Jacob at lahi ni Esau. If you will really analyze this, okay, dito muna tayo sa ating tinatawag nating practical application ng buhay natin. And I hope each and every one of us can relate to this, okay? Ibig sabihin, your legacy. Anong ibig sabihin ng legacy? Kaya yung kanta natin kanina, the song that we have sung, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Anong story ng buhay mo ang iiwan mo? Ibig sabihin, your legacy
Anong ibig sabihin ng legacy? Ayon kay Maring Miriam, legacy is the long-lasting impact of particular events or actions that took place in the past or of a person's life. Pag sinabing legacy, okay, yung maiiwan mo, anong huling ginawa mo? Ano yung mabuti, masamang ginawa mo sa buhay mo na nagkaroon ng impact o naiwan dito sa mga taong naiwan mo sa buhay o sa mga taong mahal mo? Sabi doon, your legacy is the lasting influence, or whether it is good or it is bad, that will be left behind after you are gone. That's true. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, what kind of legacy are you forming? Are you about to live in your life right now? Anong gusto mo? Let's say in a very practical way. Okay, let's say ganito, lahat tayo we're gonna go to an end. Mamamatay tayong lahat. Okay, sige ha. Ito ginagamit ko to palaging perfect illustration eh. Pag halimbawa nakahiga ka na diyan sa harap na yan at may ilaw na sa ulunan mo tsaka sa paanan mo, may maliwanag na ilaw at may kortina dun sa likuran. Okay. Nakahiga ka na doon na ang bintana mo may salamin. Let's say lang, example lang ito ha. I'm just giving you an example. Let's say yung iyong kaluluwa ay paikot-ikot doon sa mga bisita mo. Dito sa kabilang mesa ay ang iyong mga kaibigan. Dito sa kanang mesa ang iyong mga kamag-anak. Doon sa kabilang lamesa yung mga kaklase mo dati na nagpunta para dalawin ka dyan sa pagkakahiga mo na yan. Ano ang gusto mong marinig na pinag-uusapan nila? Alam mo yung taong yan, napakabait niya. Yung taong yan, nung nabubuhay yan, walang ibang kinukwento sa akin yan kundi ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa taong yan, nakilala ko si Jesus. O it's the other way around. Pag nag-usap sila sa iyo, alam mo, mabuti na rin na napauwi na, kinuha na rin kasi talagang perwisyo yung taong yan eh. Masakit talaga sa ulo, masakit man sabihin pero yun ang totoo, di ba? Oo, totoo ka dyan. Laging ganito, laging nakikipag-away, laging may ganito, laging may ganyan. Talagang ang sakit sa bangs niyan eh. What legacy would you like to live after you are gone? Yun ang legacy. Yung mga ginawa mong mabubuting bagay na gusto mong mamana ng iyong pamilya. Ano yun? Yung kabutihan mo ba o yung kasamaan ng ugali? Yes, the reality of life is that may mga taong nag-iiwan ng magandang legacy, may mga taong nag-iiwan ng pangit na legacy o kwento o istorya ng buhay. Nakaka-relate ba tayo? I'm not saying na ang Morning Devotion family ay may legacy ganito. No, it's your dealing, it's your life. Kaya may Morning Devotion para mapaalalahanan tayo. Ano ba dapat nating gusto nating ipinagpe-pray nating maiwan pag tayo nawala sa mundo? What legacy would you like to give to them? Lalong-lalo na sa family mo. So going back to this book of Obadiah, ang Obadiah po is the shortest book in the Old Testament. But the book of Obadiah is all about legacy. Diyan papasok si Jesus Christ. Diyan nagpakita sa inyong pastor si Jesus Christ. It is all about legacy. Okay. The enemies to a legacy are very obvious in these short verses. It is about pride and indifference. And the truth is, we can never live a legacy until we first live a legacy. Ano ibig sabihin nun, pastor? Okay. Bilang Kristiyano, okay, gusto nating mag-iwan tayo ng godly legacy sa pamilya natin. Sa anak natin, sa apo natin sa tuhod. Gusto nating mag-iwan ng kasaysayan, ng istorya ng buhay natin na maganda na pwede nilang manahin. Pero, hindi mo pwedeng iwan ang magandang legacy hanggat hindi mo natututunang ipamuhay ang mabuting buhay na makikita nila sa iyo. Hindi po pwede na yung last 2 minutes ng buhay mo, eto sinulat ko, magpakabuti kayo. Nung nabubuhay ka, hindi naman nakita sa iyo. The days that you are still alive, they haven't seen or they did not see those kind of words that you have
that you have written in that book or in that diary. So first, you have to leave a legacy. Dapat nakikita sa iyo. Dapat habang nabubuhay ka, nakita yung pagbabago while you are still alive. People should see a legacy that you will leave, that you will left behind for them. Importante yung kaya meron tayong kwento sa buhay na, alam mo, nung nabubuhay ang lola ko, wala akong narinig na masamang salita sa lola ko. At marami sa atin dito, grandmother na, grandfather na. The question is this, what kind of legacy are you living right now? What kind of legacy are you showing to your future generations? What kind of legacy as a worker, as a servant of God, as a pastor are you showing to the people around you? Importante po yan. Ako, personally, gusto ko maiwan kong legacy, yung maalala ng tao na once upon a time, there was a pastor na ginigising kami every morning, nag-iingay, and he talk about Jesus Christ. Okay na ako dun. Masaya na ako dun. Now, once upon a time, there was a pastor na whatever happens, makikita mo siya sa pulpito. Nagpapatawa about the preaching and teaching the Word of God. Powerful. Ang sarap na nun. Kahit wala nang iba. Yun na lang eh. Alam mo, na-miss namin si pastor dahil yung morning devotion na marami kaming natutunan. Yun yung legacy na iniiwan ko. Yun yung legacy na gusto kong marinig, na pinagpe-pray ko kay Lord. Lord, sana po kung halimbawa man, no, may mangyayari, yung ganito, ganyan. Lord, ang maalalang nila, Lord, Panginoon, yung pong morning devotion na everyday nagsasama-sama kami. That's a legacy. And no one whoever walked this planet left a more lasting and loving legacy than our Lord Jesus Christ. Wala. Si Jesus Christ lang ang nag-iwan ng lasting and loving legacy. No other than Jesus Christ. O sabi ni Quincy, walang masamang tinapay sa nanay ko. Sino sa atin yung may mga magulang na nag-iwan ng magandang legacy? Can I see an amen to that? O kagaya nito, kasi maganda yung legacy iniwan, you're so proud to say na, ang nanay ko, totoo yan, walang masamang iniwan, walang masamang tinapay sa nanay ko. O yung tatay ko, napakasipag. Yan ang legacy na namana ko sa tatay ko, yung kasipagan niya. Yung katapatan niya, yung loyalty niya, yung ganito niya, yung kahit anong mangyari, yung prinsipyo. Sino dito sa atin yung may mga magulang na nag-iwan ng legacy ng prinsipyo sa buhay? Yung tipong ang tatay mo anak, tandaan mo to ha, kahit wala tayong makain, iingatan mo ang pangalan natin. Diba? Yun ang magandang legacy. Iniwanan ka ng magandang prinsipyo sa buhay ng tatay mo. What more kung Kristiyano ka na ngayon, anong legacy ang gusto mong ibigay? Anak, whatever happens, trust in the Lord with all your heart. Yan ang legacy. Bakit? When you live a kind of legacy that is trusting God, oo nga tay, tama ka dyan. Kasi nakita ko yung pinagdaanan natin. And I saw how you trust the Lord. That's the legacy that I want to receive from you. Yan, mga kapatid, ang legacy. You and I are among the billions of people who have been affected by the influence, by the legacy of the Lord Jesus Christ. Yung iniwan na legacy ni Jesus Christ. Yung iniwan niyang story sa New Testament. Yung iniwan niyang story sa Sermon on the Mount. Yung iniwan niyang story about forgiveness. That's a legacy. Kaya nga, di ba, pagka pinag-uusapan natin, gaano kasakit yung ginawa sa ng taong yun? Ganito, ginawa niya to sa akin. Tingnan na lang natin si Jesus Christ. Bakit? Nakita mo kung paano binugbog, kung paano pinalo, kung paano pinako sa krus, kung paano sinugatan ng katawan. Pero pag akyat dun sa krus na ipako, sabi niya, Father, forgive them. Yun ang legacy. The legacy of forgiveness. The legacy of forgiveness. Di ba ang sarap? Yung mabubuting bagay na iiwan mo, na na-receive mo, nagpapatuloy sa generation mo.
going back to this book, Obadiah saw into the future and he found a legacy. Saan niya nakita ang legacy? Kay Jacob. Kay Jacob. Yung legacy na iniwan ni Jacob, and in the line of Jacob comes Jesus Christ. Kaya kinlose ni Obadiah yung book eh. Sa Obadiah verse 21, sinarado ni Obadiah yung story. Ano sabi? And the kingdom shall be the Lord's. This is the message of Obadiah, okay? The message of Obadiah is this. He will give it back to Israel and Edom will disappear. Okay, sino si Israel? Si Jacob. Jacob was his name. He's a deceiver, mandaraya, manlilinlang. But when he encountered God, pinalitan ni Lord yung pangalan niya. His name became Israel. At ang Israel, ibabalik ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak. Yung presence ni Lord, babalik doon kasi yung legacy na iniwan ni Jacob, yung fear of God na iniwan ni Jacob. May takot sa Diyos si Jacob eh. At ano mangyayari sa Edom? It will disappear from the face of the world. Kaya nga sabi ng verse, it will be like a stubble or tuyong damo that is exposed to the fire and will be consumed. Hindi niyo ba napapansin as we go along to this, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Yung iniwang legacy ni Jacob, God-fearing, where the seeds, okay, the genealogy of Jesus Christ came from the groin or from the body of Jacob. Nagsimula sa kanya. Pero ang Edom, ano sabi dito? Palibasa hindi nag-iwan ng magandang legacy ang mga Edomites na nanggaling kay Esau. They are gone. They disappeared. Obadiah is prophesying about the twin brothers, si Jacob at si Esau. Si Jacob at si Esau, anak ni Isaac. They came out of the womb, fighting with each other, and they never stopped. Yes, that's the reality of it. Magkapatid ito, pero mula sa kanilang pagkakapanganak, nag-uunahan nag-aaway na. Hanggang sa sila'y nawala, magkaaway sila mga kapatid. Although they were reunited, but it didn't stop there. Meron pa ring friction, may away pa rin, may gulo pa rin. So anong lesson sa atin dito? Yung isa, may takot sa Diyos, binago ng Diyos, nagpagamit sa Diyos. Yung isa, ibang legacy ang iniwan. Alin ang binles? Yung lahi ni Jacob. Yung lahi ni Esau, ano nangyari? Nawala. Esau was completely not interested or disinterested in spiritual matters. Bakit? He gave up his birthright to his brother Jacob. If you will read the book of Genesis, makikita natin dito mga kapatid na si Esau talaga walang interes yan sa mga spiritual matters. Unlike Jacob. Kaya nga si Jacob, kaya tayo, no, may seed tayo sa puso natin. Kahit sabihin mo napakakulit mong tao, pag may seed ka ng Word of God sa puso mo, God will always work in your life. God will always move in your life. God will always intervene in your life. And somehow, eventually, at the end of the day, you will submit to the power of God. O itong dalawang ito, mga kapatid, okay? The ancient Edomites, itong mga Edomites, they are the descendants of Esau. Okay? Itong mga Jacob, walang Jacobites. Israel, people of Israel yan. Okay? Mga Jewish yan. Okay. Pareho naman sila eh. Kaya lang itong si Esau, ang naging mga tao niya tinawag na Edomites. And Israel came out of the thigh of Jacob. Okay. Like the twin brothers, itong mga Israelites at mga Edomites, mula sa umpisa, magkaaway na to. Magkamag-anak ito ha, magkapatid. Pero they have this long history of rivalry and conflict. In fact, nung nangangailangan ng tulong si Jacob, humingi siya ng tulong sa kapatid niya. Kasi sasakupin sila ng mga Moabites, ng mga Canaanites, yung mga kalaban nila during the time in their wilderness, yung time nila mga kapatid doon sa doon sa wilderness.
Panahon na ito ni Moses, humingi sila ng tulong sa mga Edomites, hindi sila tinulungan. Panahon ni Jacob, humingi sila ng tulong, hindi sila tinulungan, bagkus ang tinulungan ng mga Edomites yung kalaban nila at pinagtawanan pa nila. The question is, nangyayari ba ngayon yan? It happens. Sometimes sarili mong kapatid siya nga atake sa iyo. Sarili mong pamilya, siya nga atake sa iyo. Bakit? They are not concerned with the spiritual things. Ito yung mga taong karnal. They are the worldly person. They don't fear God. That's why they don't have the conviction whether they will hurt their families, they will hurt their loved ones. Kasi bakit? They are consumed by the world. Pero pag may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yun eh. Pag may takot ka sa Diyos, you will not put people, you will not compromise the life of a people, you will not do bad things with other people kasi may takot ka sa Diyos. Ito pagkakaiba nila. Si Jacob may takot sa Diyos, si Esau walang interes sa mga gawaing maka-Diyos. So tignan mo yung mga gumagawa ng masasama. Sariling magulang, pinatay, lola, pinatay, ninakawan. Kasi bakit na-consume ng world eh? Pag ikaw nagbabasa ka ng Bible, umaating ka ng Bible study, nag-church ka, nalilinis yung pagkatao mo, subukan mong the other way around. Dito ka sa drugs, dito ka sa alak, dito ka sa bisyo, magagawa mo yung mga bagay na ginawa ng Edomites sa mga Israelites because they don't have interest with God, they have no connection with God, at ang ginodiyos nila multiple gods. Kaya nagawa nilang imbis na tulungan yung kamag-anak nila, pinahamak pa nila. It is the reality of life. Kaya nga yung legacy ni Jesus Christ, yun yung ating tinanggap na legacy. How about the others? How about the other people around us? Kaya it is very important to share the Word of God, to share the gospel of Christ, for them to receive as well the legacy of Christ. God blessed Jacob, and from him, from the lineage of Jacob, comes the legacy of the promised Jewish Messiah, our Lord Jesus Christ. Nandun si Jesus Christ sa legacy ni Jacob, hidden in the story and the provision of the Lord in the lineage of Jacob rather than the lineage of Esau. So si Obadiah, binigyan niya ng warning itong mga Edomites. It is also a warning to all of us like Esau who are not interested, who are indifferent to the purpose of God. Ano sabi niya dito sa Obadiah verse 10? Shame shall cover you and you shall be cut off forever. Tignan niyo ha. Sa Tagalog sabi niya dito, dahil sa ginawa mong karahasan, sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahihiyan ay malalagay ka at mahihiwalay sa akin magpakailanman. People who does not know God, people who does not have a genuine relationship to God, they do such things, they do horrible things na ikinapapahamak ng kapwa. Ang tunay na may takot sa Diyos may pagmamahal. Ang tunay na may takot sa Diyos may malasakit. Hindi mo yung napansin na kahit inis na inis ka na sa ginawa sa iyo. Na kahit na galit ka na dahil sa ginawa ng tao sa iyo. Pero bakit somehow, at the end of the day, hindi mo makuhang magtanim ng galit? At the end of the day, pag sinabing patawarin mo ako, sorry kahit mabigat sa'yo, pinapatawad mo. Kasi legacy ni Jesus Christ yung inabsorb mo eh. Pero kung legacy ni Esau yon, gagantihan kita. Gagawin ko sa iyo yung ginawa mo sa akin. Ididemanda kita, ipakukulong kita. Hindi tayo yon. Si Jesus Christ, nung pinahirapan ng mga Roman soldiers, hindi niya sinabing, humanda kayo. Pagbalik ko after 3 days, ipakukulong ko kayong lahat dahil niloko nyo ko, ginawa nyo sa akin to. Hindi yun ang legacy ni Jesus Christ. Forgive them. Kaya somehow, when people do such thing to us, yung legacy pa rin ni Jesus Christ na kahit pa naiiyak ka na, bakit ganun? Bakit naman ganyan? But because you have the heart of Jesus Christ, sige. Kasi gusto ko mag-iwan ng magandang legacy.
Yung taong yan, nakita namin kung ano nangyari sa buhay niya. Yung taong yan, nakita namin kung paano siya na humarap sa mga pagsubok ng buhay, pero hindi namin siya nakitang gumante, sumuko, nagsalita ng masama, gumawa ng ganito. Hindi. Yun ang legacy iniiwan natin. And the warning was fulfilled. Hanapin ninyo sa buong mapa ng mundo. Search the whole world over and over and over again. You will never find an Edomite alive today. Wala kayong mahahanap na Edomita na nabubuhay sa ngayon dahil inubos sila ng Diyos. Pero ang Israel, ang lahi ni Jacob, alive and well. At anong pangako doon? Ano yung prophecy sa Obadiah? Yung mga karatig lugar mo, the neighboring countries, hindi sila mananalo sa iyo. Hindi ba nag-manifest 4,000 years ago? Hindi ba they tried to pin down, to remove, to erase Israel on the map? Ang liit-liit ng Israel. Pero bakit hindi nila maubos? Bakit hindi nila mabura sa mapa? Kasi may provision ni Lord. Kasi nag-iwan si Jacob ng legacy. Takot sa Diyos ang iniwan niya. Kaya ang natatanggap nila, guidance and favor and provision ng Diyos. Same thing sa buhay natin, kapatid. Mag-iwan ka ng godly legacy sa pamilya mo. Huwag mong iwan yung kasamaan ng ugali. Itapon mo yan. Huwag mong iwan yung inggit. Huwag mong iwan sa mga tao yung legacy na inggitero ka, na seloso ka, na magagaliting ka. Ang iwan mo yung legacy na mapagmahal, mapagpatawad, mapagkalinga, at matulungin. Yan ang iwan nating legacy, mga kapatid. Godly legacy ang tawag dyan. Israel is alive and Messiah, Jesus Christ's legacy lives on in everyone who is called by His name. Mga kapatid, ang Biblia, the Bible has many lessons to remember things for a long time. If you will just read your Bible, you meditate on the Word of God, you live by the Word of God, you will live a long-lasting, loving legacy. Kaya nga sabi ni poet Asaph, si Asaph isang nagsulat ng Book of Psalm. Sabi niya sa Psalm 78 verse 3 to 4, "We have heard and known, and our fathers have told us, we will not hide them from their children, telling to their generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done." Tagalogin natin. Okay. Si Asaph na sumulat itong Psalm 78, sabi niya, "Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay." Ibig sabihin yung mga lolo nila, nag-iwan ng legacy sa kanila, nag-iwan ng mabubuting aral. Look at this, sa sarili naming anak, hindi ito ililihim. So yung iniwan sa iyong magandang legacy, ipamana mo rin sa anak mo. Sabi niya dito, "Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila." Ano yung iiwan mong legacy? Kung papaano kabuti ang Panginoon Diyos sa buhay mo. What legacy will you share? Will you give? Will you give to your family? The goodness of God, the power of God, the presence of God. Yan ang legacy. So upon leading the Israelites, the children of Jacob, itong mga Israelites, they are considered the children of Jacob. Upon leading the Israelites into the promised land, after decades of wilderness wandering, punta tayo kay Joshua. Okay? Ano sabi ni Joshua? Ito ang sabi ni Joshua, mag-iwan kayo ng legacy. Mag-iwan kayo ng mabubuting aral. Joshua chapter 4, verse 21 to 23. Ito tingnan niyo. "When your children ask their fathers in time to come, saying, 'What are these stones?' Then you shall let your children know, saying, 'Israel crossed over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had a crossed over." Ibig sabihin, sabi ni Joshua, pag may nagtanong sa mga anak ninyo, tinanong kayo, "Tay, ano po yung bato na yon doon sa kabilang side ng Jordan River?" Anak,
Yang bato na yan, it symbolizes, it illustrates that once upon a time, the guidance of the Lord, hinati niya yung ilog na yan, yung Jordan River na yan. Lumakad ang mga Israelites, lumakad ang mga lolo natin, lumakad ang mga ninuno natin dyan, at dry land, walang basa. They were able to cross it. Ganong kabuti ang Diyos. Anong kwento ang itatransfer mo sa pamilya mo? Anong kwento ng Diyos sa buhay mo ang gusto mong manahin ng mga anak mo, ng mga apo mo? Joshua, he left a legacy of the Lord's mighty power. At si Solomon, meron ding iniwan si Solomon. Proverbs 13:22. Solomon left a legacy of the mighty power of the Lord. Sabi ni Solomon sa Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ang matuwid, ang ganda nito sa Tagalog, tingnan niyo ha. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Gumagawa ka ng masama? Akala mo nakaka-advantage ka na? Hindi. Mas lalo mo lang pinasasama ang pangalan mo. Mas lalo mo lang pinasasama ang pagkatao mo. At mas lalo mong pinakikita na mas mabuting tao yung tao na ginagawan mo ng masama. Yan ang ibig sabihin yan. At sa matuwid, nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. In the New Testament, we can also find Paul speaking about the importance of leaving the legacy of Jesus Christ with those who come after us. Totoo yan mga kapatid. That's the reality of it. That's the reality of it. Even si Apostle Paul, ano sabi niya sa mga taga-Philippians? The things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ibig sabihin, yung naririnig natin dito sa morning devotion, isa pamuhay natin. Lahat ng naririnig natin dito na tinanggap natin, isa buhay natin. Ano sabi niya? Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sumulat din si Paul kay Timothy habang nakakulong siya sa Rome. Paul wrote a letter for Timothy while he was in prison in Rome. Ano sabi niya? 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kaya itong ating natututunan sa morning devotion, don't be shy. Be bold. I-share ninyo. Uy, alam mo, ito natutunan ko sa morning devotion kanina. Tigilan mo na raw yung kasama na ugali mo. Kasi ang pangit pag namatay ka, yan ang maalala ng mga tao. And trust what I have learned in my Bible study, in my biblical school, in my theology class. Ito yung ina-apply ko. Ito yung tinuturo ko dito sa morning devotion. Aanin ko ito. Ituturo ko to sa maraming tao. Malay mo, may bagong pastor bong pa rin na sumibol from morning devotion. May mga pastora na manggaling sa morning devotion. Who knows? Na baka ikaw na nakikinig ngayon, may tawag ka maging pastor, pastora one day. And I say amen to that. And I say amen to that. Alam ni Paul that every Christian generation has the responsibility to pass the legacy of Christ to the next. That's true. Okay. Bigyan ko kayo ng napakagandang illustration. Yung mga nagte-take notes sa morning devotion, yung mga nagde-devotion, yung meron kayong devotional book, yung gumagawa kayo ng rema, meron kayong tinatawag na motivation, meron kayong tinatawag na prayer, yung 5 points ng ating tinatawag na devotional. Nagsusulat ka araw-araw, anong verse yung binasa mo? Ano ang naging anong tawag dito?
yung I forgot about it. Baalala ko to. Okay, baalala ko yan. Okay, pagbasa mo ng verse, tinamaan ka ng verse na yon, nagrema sa iyo yun. Na-motivate ka sa verse na yon. May pinagdadaangan ng kalimbawa, trust in the Lord with all your heart. Nung binasa mo ito, magtitiwala ako sa Panginoon kasi sa araw na ito, ganito nangyari sa akin, may nangyayari sa buhay namin, and then you pray. Isipin nyo this, you are doing your devotion every day. And one day, pauwiin ka na ni Lord. Alam nyo ba na yung devotional book nyo na yan? No? Ayun, oo, yung reflection. O, yung reflection sa iyo. So, one day na pauwiin ka na ni Lord, alam nyo ba na yung devotional book nyo na yan? Yan ang pinaka mahalagang treasure na ipapamana mo sa mga apo mo. Yan ang pinakamahalagang treasure na ipapamana mo kasi pag binasa nila yan, it will strengthen. Ang legacy na maiiwan mo, anak, always read your Bible. Kasi kaya tayo nagkaroon ng ganitong bahay, kaya natin naipundar itong negosyo na ito, kaya natin na-acquire yung mga ganitong bagay sa buhay natin. Alam mo anak ko, ang naging sikreto ko? Trust in the Lord. Alam mo anak, kung bakit tayo nagkaroon ng mga ganito sa buhay natin, kung bakit kayo nakatapos na pag-aaral, kasi seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Anak, wala kang may ipapamana sa iyo, kundi ang pananampalataya, pagmamahal, paglilingkod sa Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng lahat. Leave them a legacy ng takot, paglilingkod, pagmamahal sa Panginoon. Yang bahay, yang kayamanan, yang pera sa bangko, mawawala yan. Pero pag ang ipinamana mo sa kanila, yung pagmamahal ni Kristo, pag ang ipinamana mo sa kanila, yung katatagan sa presensya ng Diyos, ipipikit mo yung mata mo na masaya ang kalooban mo. Kasi nakita mo na kung paano ka nanampalataya sa Diyos, yun din ang ipinapamuhay ng henerasyon na iiwan mo. Jesus is here in the book of Obadiah. He is our legacy. David was speaking of Christ when he said, "Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Our generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts." Ang ipamana nating legacy, ito. Sabi ni David, "Dakila ka Yahweh, at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan." Yan ang legacy. Yan ang tunay na pamana. Values, takot sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, yan ang pinaka-powerful at pinakamayamang katangian o treasure na iiwan mo. Your legacy is Jesus Christ's legacy. Huwag mong putulin. Pass it on. Life is short. Live a legacy. Pag tayo tumatanda na, hanggat maaari, maging maingat na tayo sa mga ginagawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin matanda na ako kaya ako nagkamali. Hindi ganun. Dapat pag matanda na tayo, mas nagiging maingat tayong magkamali. Hindi natin alam ang buhay. People, now you see, now you don't. Kaya po one person, he asked me, "Anong gagawin mo, Pastor? Kung halimbawa man ako'y aalis sa isang lugar, ayoko mag-iwan ng pangit na legacy. Hindi ako mag-iipon ng kaaway. Basta't alam kong tama ang ginagawa ko sa paningin ng Panginoon, ano man ang sabihin nila sa akin, ano man ang gawin nila sa akin, hindi ako gagawa ng masama sa kanila. Dahil ang Diyos ko ay mabuti." Life is short. Live a legacy so that you might leave a legacy to those who come after you. Ang sarap kayang maisip no na
Yung pastor nga namin, kahit ganun ang ginawa sa kanya, hindi siya nag-retaliate eh. Nag-submit siya sa will ni Lord. Make sure na ang pangalan natin, mga kapatid, hindi lang nakaukit sa lapida. Make sure that your name is not just carved on a tombstone in some isolated cemetery somewhere, but yung pangalan natin nakaukit sa puso ng mga tao sa paligid natin. That's true. Yun ang legacy. Kasi pag yung pangalan mo nakaukit lang dun sa lapida mo, sa tombstone mo, pag talikod nila, makakalimutan na nila yan. Pero pag ang pangalan mo nakaukit sa puso ng mga tao sa paligid mo, sa mga taong nakakakilala sa iyo, kasi nag-iwan ka ng magandang legacy, walang makakaagaw niyan. Ano sabi ni King David? Great is the Lord and greatly to be praised. Pass on the legacy of Christ. Nakita niyo yung legacy ni Jesus Christ na iniwan sa atin? Nakabaon sa puso natin. Kahit anong mangyari, yung legacy pa rin niya ang naghahari sa puso natin. Same thing for us. Same thing for us. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, life is short. Live a godly legacy. At wag na wag kakalimutan, mga kapatid, we are blessed by God. I love you all with the love of the Lord.